Hello mga kaibigan, magandang gabi sa inyo. Meron lang akong isi-share sa inyo tungkol sa nakaraan ng aking mga ninuno. At ang lahat ng ito ay kinikwento ng aking lolo bago pa ito pumanaw. Ang kwentong ito ay tungkol sa ina ng aking lolo. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko muna kayo na mag-subscribe sa aking maliit na channel at para ito'y ating maipagpapatuloy ng ating kwento. Kaya tara, atin ang sisimulan ang kwento ng aking mga ninuno na pinamagatang Encantada, the Daughter of Encanto, based in true story 157 years ago. Siya si Lola Clara, ang lola ko. Siya ay pinanganak noong February 29, 1840 sa bundok ng Palinta, Zamboanga, Sibugay. Sila ay nakatira sa isang bukirin na may malaking kalupaan na sinasaka. Ito ang buhay na kinagisnan ng lola ko. Subalit noong nag-aaral na ng elementarya at high school ang lola ko, doon siya nakatira sa kanilang bahay sa Banwa. At nang matapos siya ng high school, nagpasya sila na kanyang nobyo na mag-asawa na. Doon sila nagpasyang tumira sa kanilang bukirin dahil wala na rin yung mga magulang ni lola ko at siya lang ang tanging tagapagmana nito at nararapat na ito ipagpatuloy nila 10 miles away from the highway. Doon masaya silang namumuhay. Subalit kahit 2 taon na silang nagsama, hindi pa rin ito nakabuo ng anak na siyang kulang na lang. Kahit na ito'y lagi nilang ipinagdarasal. Isang araw nung naglalabas si Lola sa ilog na may mga malalaking puno ng balete sa paligid. Lingid sa kanyang kaalaman na lagi siyang binabantayan ng mga engkanto, isa na dito ay ang kanyang manliligaw na si Prince Ikaton. Sa tuwing naglalabas si Lola, ramdam niya na may laging nakabantay sa kanya. Kahit takot siya sa mga engkanto, kinakaya niya hanggat hindi siya sinasaktan o pinagkakatuwaan. Marami siyang naririnig na nagsasalita, nagsisigawan. Akala niya ay sa isip niya lang iyon. Dahil kapag pinapakinggan niya ng mabuti, wala naman siyang maririnig kundi ang agos lamang ng tubig. Isang gabi habang mahimbing na natutulog sina lolo at lola, nagising si lola sa lakas ng tawa at nakakabighaning musika. Napansin ni lola yung bintana na bukas, kaya akma niya itong isasara. Subalit, napansin niya ang malaking punong kahoy na maraming alitaptap. Nabighani siya nito sa ganda. Sabay pa yung ganda ng buwan. Pagkatapos noon ay hindi niya na mapigilan ang kanyang mga paa na ihakbang papunta sa ilog. Gusto niyang sumigaw at tawagin si lolo, ngunit hindi siya makapagsalita. Habang si lolo ay parang pagod na pagod at wala man lang napansin sa mga nangyari. Doon nakita ng kanyang dalawang mata ang klase-klaseng engkanto na nag-welcome sa kanya. Merong maganda, merong sobrang ganda at mga gwapong engkanto. Meron ding ibang lahi ng mga engkanto na parang kakainin ka sa titig pa lang. At nakita niya rin ang isang matipuno at sobrang gwapo na engkanto na naghihintay sa kanya, at pagkatapos noon ay wala na siyang maalala. Pinuntis si Lola ng engkanto at hindi niya ito maalala. Dahil sa wala pang naalala si Lola, hindi siya natatakot na maligo paulit-ulit sa balon na ito. Subalit, nung lumipas ang 2 linggo, naalala na ni Lola ang lahat, kaya ito'y pinagtapat niya kay Lolo. Sa galit ni Lolo ay akmang susunogin na sana ni Lolo ang buong kagubatan, pero ito'y pinigilan ni Lola at nagpasyang lumisa na lamang sila. Lumipas ang 9 na buwan,
at dito na pinanganak ang ating bida na si Lola Eka. Pero dahil siya ang laman ng ating kwento, tatawagin ko na lang siyang Eka. Pinanganak si Eka na may angking kagandahan ng isang diyosa. Sa sobrang ganda nito ay pinagkakaguluhan ito ng buong barangay at maraming mga isyu ang nagsisilabasan dahil kahit maganda ang ina nito pero hindi maikukumpara ang taglay na kagandahan ni Eka. Mga kaibigan, abangan nyo kung paano tumatakbo ang kwento ni Eka at paano siya nagka-love life at paano nagtatapos ang kanyang kwento. Kaya hanggang sa muli, mag-comment lang ng yes para ating ipagpatuloy ito. Magandang